tayo po ay sa Panginoon. So muli tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Ephesians chapter 5. Basahin po natin ang verses 1 to 20. Ephesians chapter 5 verses 1 to 20. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 3. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 1. Be ye therefore followers of God as dear children, to kayo po. And walk in love as Christ also loved us, and hath given himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling savor. But fornications and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints. Verse 4. Neither filthiness, nor foolish flattery, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6. Let no man deceive you with vain words, For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Verse 8. For For ye were once darkness, but now are you light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Verse 7. Proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that made manifest is light. Verse 14. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. 16. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Verse 18. And being not with wine wherein is success, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Verse 20. Altogether ready with. Giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay umupo-punti. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Nalalaman mo po ang aming pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Kami po ay sama-sama lumalapit sa iyong mapagpiyayang trono. Umaasa na kami po ay inyong pong pagkakalooban ng iyong awat habag. Salamat sa kapatawaran, katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Lahat ng aming mga pagkakamali, ito po'y aming inilalapit sa iyo. Inihingi po namin sa iyo ng kapatawaran. Sapagkat tunay na wala po kami may tatago sa iyo. Pakalinisin mo po ang aming pong buhay. Gawin mo po na maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo at lalo higit ay sa pagbabalik po ng aming Panginoong Hesus na kami po ay matagpuan na mayroon pong maayos, malinis na pamumuhay na ang aming puso ay pinaghaharian mo at ang nasa aming puso ay ang iyong mga kautusan, ang iyong mga salita. Salamat po Ama sa umagang ito sa mga kapatiran na nandito ngayon na patuloy na nagpapagamit at naglilingkod po sa iyo. Tunay na malapit na po ang pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus. Redeeming the time. Sana huwag na po namin sayangin pa ang mga araw, oras na natitira sa aming pong buhay. Na sana sa bawat araw, ito po ay maging kalugod-lugod po sa iyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Ama, muli, itago mo po akong muli sa iyong likuran. Wala akong ibang hangad kundi ikaw siya makita, ikaw siya may taas, maluwalhati at maparangalan. Nawa, kayo po siyang kikilos at gagawa sa aming kalagitnaan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. At dalangin ko po aming Diyos
na manatili ang kapayapaan sa bansang ito. Magkaroon ng maayos at mapayapang eleksyon. At nawa po, Panginoon, mahalal ang iyong kalooban na siyang maglilingkod sa bawat bayan. Salamat po, Ama. Ito po'y aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Jesus, sa ating Diyos, na kayo ay muling nagkasama-sama tayo, muling nagkasama-sama upang tayo po ay maglingkod. At salamat sa inyo pong patuloy na pagpapagamit at pagsamba sa ating pong Diyos. So ngayong umaga po mga kapatid, mga minamahal, verse 16, redeeming the time because the days are evil. Ito po yung title ng mensahe ngayong po umaga. Maraming beses na po ito naging title. Ganun pa man po ay iba-iba po yung mensahe. Iba-iba po yung nagiging mensahe sa bawat isa. At tunay na talaga sabi po dito, because the days are evil. Maaaring dito sa ating pong bansa ay hindi po nangyayari yung malakas na lindol. O sabihin na natin, nangyari na din po dito sa ating bansa yung malakas na lindol noong year 1990s na talagang maraming buhay, maraming bahay ang nawasak, maraming buhay ang nawala. Kasi doon po nga sa Baguio ay talagang maraming mga gusali ang bumagsak po noon at talagang marami ang namatay. So yan po ang ating pong panahon ngayon na talagang mapanganib na at masama na yung ating panahon. Na sa ating panahon ngayon ay talagang ang mga tao ay wala ng takot sa Diyos. Wala ng awa kung pumatay na para bagang hayop lamang ang kanilang pinapatay. Kaya talagang the days are evil. Redeeming the time. At minsan ko na nga po nasabi sa inyo, marahil alam niyo naman po ang mga nangyayari talaga. Napapanood ninyo sa mga balita na talagang talamak na naman ang droga, talamak na naman ang nakawan, talamak na naman ang patayan. Kaya talagang the days are evil. Redeeming the time. Huwag na po nating sayangin pa yung mga natitirang araw sa ating pong buhay. Redeeming the time sapagkat ang buhay natin ay talagang maigsi. Yan ang katotohanan. Sino ba sa atin ang magnanais pang umabot ng 100 years old? Ako, hindi ko nanais pang umabot ng 100 years old. Diba? Talagang maigsi lamang ang buhay natin. At ang sabi nga ng Bible, ay talagang ang buhay natin ay hanggang 60 na lamang. At bonus na lamang kung tayo po ay aabot ng 70. So bonus na po yun. Bonus na lamang kung tayo po ay aabot ng 80. So ako po ngayon ay 11 years Christian pa lamang. 11 years Christian pa lamang po ako. April 11, 2014, nung ako po ay naligtas, tinanggap po ang Panginoong Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. May 18, 2014, nung ako po ay nabaptize. Kaya napakabilis ng panahon. Napakabilis. Sapagkat tunay na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesus. Na sinasabi sa mga talata, hindi ko lamang matandaan kung saan dito, na talagang iiksi ang araw. Diba? The days are shortened for the elect's sake. Alang-alang sa mga pinili, alang-alang sa mga hinirang. So kung napapansin ninyo ng ating panahon ngayon, ay talagang napakabilis na. Ngayon ay linggo na naman. Bukas, Lunes, and then pamaya-maya, hindi mo na namamalayan. Linggo na uli. Ngayon ay April, para bagang kaka-New Year pa lamang. So ganun po kabilis ngayon ang panahon. Redeeming the time. Kaya sana yung ating oras, araw, panahon, ay huwag na nating sayangin pa. Life is short. Our Lord Jesus Christ is at hand. Malapit nang bumalik ang Panginoon. So ito po yung sinasabi ng Bible, ng salita ng Diyos. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians, na talaga sinasabi po, malapit na ang kanyang pagbabalik. Hindi po ako nagsasabi. So masasabi ko lamang ay talagang tunay po na malapit nang bumalik ang Panginoon. So sabi po ng Philippians chapter 4 verse 4, verse 5, let your moderations be known unto all men, the Lord is at hand. So ito po yung naisulat 2,000 years ago. Nung ito po ay maisulat ang Bible, na sinasabing noon pa man ay sinasabi ng noon pa man ay talagang malapit na
ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ito po yung panahon na talagang tayo po ay nasa crucial. Crucial na po ito. Talagang malapit na po. So kung noon pa man ay sinasabing the Lord is at hand. So how about in our time? Paano kaya sa ating panahon ngayon, sa ating oras ngayon? So any moment po ay talagang malapit na or pwede na siyang bumalik. Yun ang katotohanan. Our Lord is at hand and the end times is near. Talagang malapit na ang katapusan ng panahon. So mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time. Kung inyo pong maobserbahan, yung mga bagyo. Dati ang bagyo nung panahon namin, nung kami mga bata-bata pa, mga 3 hours lang, tapos na ang bagyo. Sumisikat na yung araw. And then yung bagyo, kapag tumakas sa isang lugar, hindi na yan namamasyal. Ay ngayon, ang bagyo namamasyal pa. Ang bagyo ngayon ay talagang nag-i-stay pa. So yung bagyo nung last year, yung bagyong Christine, 2 days nag-stay dito sa atin. At pagkatapos na mag-stay dito sa atin, ay namasyal pa sa ibang bansa. So talagang redeeming the time because the days are evil. Mapangalit na yung ating mga panahong dumarating. So yun po ang ating panahon. So mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time. Na talagang kakaunti na yung ating oras at panahon sa mundong ito. Kakaunti na. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na ako'y nakakilala sa Kanya. Na ako ay tumanggap sa Kanya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung hindi ko siya nakilala, malamang matagal na akong wala sa mundo ito. Kasi talagang noon pa man po ako'y lasing ko na talagang noon ay madalas akong maaksidente sa motor. Talagang grabe yung aking aksidente. So mga kapatid, this morning, verse 16, redeeming the time because the days are evil. Una, isa lamang po ang mensahe nito sa atin na talagang malapit nang bumalik ang ating Panginoon para bagang sa basketball, kung last 2 minutes na. Ikaw ba ay magre-relax pa? Ikaw ba'y magpapahinga pa? Kung talagang last 2 minutes na sa basketball. So, sa ibang mga school, may mga estudyante na talagang kapag may mga events, talagang nagpupuyat at talagang ibinubuo sa kanilang lakas. So this morning, mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time, it means let us give our best. Ibigay na natin yung ating the best para sa Panginoon. Umawit na tayo para sa Panginoon. Kaya salamat yung ating pong bisita. Di ba, nag-special number. So, ang ating boses ay talagang ipagamit na natin sa Panginoon. Let us give our best. Kailan pa natin ibibigay yung ating the best? Hindi na natin may bibigay pa ang ating the best kapag nandyan na ang Panginoong Sus. May bibigay pa ba natin ang ating the best? Hindi na. So, this is the time na talagang kailangan natin ibigay ang ating the best. Sabi nga po ng isang awitin, do the best that you can, not for reward. So kung ibibigay natin ang ating the best para sa Panginoon, not for something, not for reward. So hindi dahil sa anumang kapalit. Sana wala tayong hinihintay na kapalit kapag tayo ay naglilingkod. Wala tayong hinihintay na kapalit kapag tayo ay umaawit para sa Panginoon. Huwag nating hintayin na tayo palakpakan, huwag nating hintayin na sabihin sa atin, ang galing mo. So, hindi ito para sa tao. So, not for reward, not for riches, not for renown, hindi para sa kayamanan, hindi para sumikat tayo. So, let us give our best, redeeming the time. Malapit nang bumalik ang Panginoon at isa pa ang buhay natin ay napakaiksi. Kaya hindi ko talaga hinahangad na tumagal pa ng 100 years at I'm sure, sigurado ako na hindi ko naman talaga aabutin yung 100 years. Sigurado po ako. So mga kapatid, mga minamahal, maiksi ang buhay sa mundong ito. Kailan pa natin ibibigay yung ating the best? Kaya nakakalungkot yung ibang young people o sabihin na natin ibang Kristiyano
Pagdating sa trabaho, pagdating sa school, talagang nagpupuyat. Inuubos ang lakas sa trabaho, inuubos ang lakas sa school, sa pag-aaral, sa mga basketball, di ba? Sa mga activities sa school. Pero pagdating sa church, pagdating sa paglilingkod, hindi magawang ibigay ang the best. So, redeeming the time, let us give our best. Katulad po ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa mga talata, sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, ang binigay ng Diyos sa atin ay the best Son, or the best sacrifice. Yun ang ibinigay sa atin ng ating Diyos, the best life. Yung kanyang pinakamabuting buhay ang ibinigay sa atin. Buhay na walang kasalanan. Diba? Ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagkasala. Kaya kung tayo po'y magbibigay din sa ating kapwa, lalo't hindi ay sa Diyos, ay sana yung ating ibibigay ay yung the best. Sabi nga ni Brother Luis, hindi yung panis. Diba? Hindi yung panis. So, ang ating pong ibibigay sa Diyos ay yung ating the best. Kaya, sa mga choir, ibigay natin ang the best practice, at yung the best ng pag-awit sa Panginoon. So, dito sa lahat ng mga nandito, kapag si Brother Luis ay nagpatayo dito, kita nyo naman si Brother Luis energetic. Diba? Ibinibigay ang the best. Kaya umawit din po tayo ng the best para sa ating Panginoon. Naka-smile. Naka-smile ba, Kuya Luis, habang nagpapaawit kayo? Ang puso. Ang lupit nyo, nakita nyo yung puso. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, ibigay natin ang ating the best para sa Panginoon, not for reward, not for riches, not for renown. So, ang ating paglilingkod ay hindi sa pagyaman sa mundong ito. Hindi para sa kayamanan sa mundong ito. Maaaring sa ibang mga denominations, talagang malaki ang kanilang allowance, malaki ang kanilang sweldo, pabahay sila, pasasakyan sila, padamit sila, paaral ng mga anak. So, talagang well provided. Pero dito, hindi ko naman sinasabing we are not well provided. So tayo po mga kapatid, sana'y nakikita ninyo sa inyong buhay na talagang ibinigay ng Diyos lahat sa atin. Amen po ba? Amen. So talagang ibinigay ng Diyos ang lahat sa atin, maging ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay. So kaya mga kapatid, let us give our best. Katulad po ni Paul. Anong sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4? Verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So I have fought a good fight. So ibig sabihin mga kapatid, ibinigay ni Pablo ang kanyang the best. Simula nang siya ay maligtas, simula nang tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya sa mga nag-aaral, kung kayo pinag-aaral ng inyong magulang, tiwala ang inyong magulang na kayo nag-aaral, ibigay ninyo ang inyong the best sa pag-aaral. Tapusin ang inyong pag-aaral. Amen po ba? Maraming mga estudyante hindi nakatapos. Yung baon kung saan tinadala. Ipinag-date or ipinag-computer ang mga baon, ipinag-bibisyo ang mga baon. So mga kapatid, kung kayo man ay pinag-aaral, so ibigay ninyo ang inyong the best sa pag-aaral. So ako'y natutuwa sa mga kabataan na talagang tiwala ang magulang sa kanila. Kayang iwanan ng magulang ang mga kabataan. Kaya ako'y natutuwa kina Nathan Pumunta ako sa kanilang bahay, wala kanilang mama, umuwi ng Bacolod, iniwan sila. Todo linis sila. Darating na mama, linis tayo. Masipag. So, yun po yung nakita ko na marunong sa gawaing bahay. Na pagkakatiwalaan kahit iwanan ng ilang araw pang iniwan.
1 week. Oh, kayo ba, sa mga kabataan nandito, kaya pa kayong iwan ng 1 week ng inyong magulang? Kaya nyo ba magluto? Kaya nyo ba maglinis? Diba? Kaya nyo ba gumising na maaga? Kaya nyo ba maglaba? Kaya nyo ba magplancha? So 1 week silang iniwan, si Neta, si Noah. At kaya nga naman nung Hercules, nung ako'y pumunta, sipag, naglilinis ng bahay, darating na si Mama. Lagot kami. So yun po, sana mga kabataan talagang marunong sa gawaing bahay. Amen po ba? So let us give our best. So ibinigay nila kanilang the best sa paglilinis. Malinis ba? Ayos naman. No? Thumbs up ang nanay. Sana ganyan ang nanay pagdating sa mga anak. Thumbs up. Di ba? Hindi yung ganun. Kita nyo naman, no? Thumbs up. So mga kapatid, mga minamahal, let us give our best. Pangalawa, verse 25. Verse 25, sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 5, verse 25. Sabi po dito, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Saludo ako, natutuwa ako, masaya ako sa mga mag-asawang tunay na nagmamahalan. Amen po ba? Kayong ate yan, ang mga mag-asawa. Tayo po, mga mag-asawa dyan. Tayo. Tayo. Ayan. Sana all. Sige po, tayo. Mga mag-asawa, ayan po mga ating mga mag-asawa dyan, mga couples. Palakpakan po natin ang ating mga couples na talagang every Sunday ay nandito sa bahay, sa bahay. Palakpakan po natin, wala akong palakpak dyan. Salamat po. So, pag-pray ng inyong mga anak ay talagang makakasama every Sunday. So, mga kapatid, mga minamahal, so sabi po dito sa verse 25, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Redeeming the time, it means give your body. Ibigay na natin yung ating katawan, ang ating buhay para sa Panginoon. Malapit na siyang bumalik. So sasayangin pa ba natin ang katawang ito? Alam niyo ang katawang ito sa atin ba to? Ang katawang ito, ang buhay na ito'y hindi atin. Ito'y galing sa Panginoon. Ito'y pahiram lang sa atin. Kaya sana ito'y atin din ibinabalik para sa Panginoon. Na ang buhay na ito, ang katawang ito'y nagagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Anytime, any moment, pwede na itong kunin ng Panginoon. Kaya nga mayroong mga Kristiyano na maigsi ang buhay sapagkat ang kanilang buhay, ang kanilang katawan ay hindi ipinapagamit sa Panginoon. Ayon ng Diyos na ang katawang iyan na ipinahiram sa atin ay magamit ng kaaway. Kung ito'y magagamit din lamang ng kaaway, kukunin na ito ng Panginoon. Pauwi na ito ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. So sabi po ng 1 Corinthians muna, chapter 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians, tingnan niyo po ano pong Bible. So redeeming the time, so it means let us give our body to God, to Christ. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Hindi ba ganinyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu, which is in you, na nasa inyo, which ye have of God, and ye are not your own. So tayo ay hindi sa ating sarili. Verse 20. For ye are bought with a price. So tayo po ay binili ng isang halaga. Therefore, glorify God in your body. Dahil dito, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Tayo po ay binili ng dugo ng ating Panginoong Jesus. And in your spirit, which are God's. So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin ipagkakait ang ating katawan, ang ating buhay sa Diyos. Let us give our body. Maaaring binigyan tayo ng kalayaan, binigyan tayo ng free will, binigyan tayo ng freedom.
Pero hindi ibig sabihin ito na pwede natin gawin ang lahat ng gusto natin. Gawin natin ang mga bagay na kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, ano ba yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos? Kasalanan. So huwag natin gawin po yun. Maaaring binigyan tayo ng kalayaan, malaya tayo. Pero we are not allowed to do sin. Hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos na gumawa ng mga kasalanan. We are not allowed to do abominations against the Lord our God. So hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos na gumawa ng mga bagay na kasublam-sublam laban sa Diyos. Talagang masama na yung ating panahon ngayon. Lalaki nagsusuot ng mga pambabae. Lalaki pumapatol sa kapwa lalaki. Yan ang ating panahon, redeeming the time. Kung ikaw ay lalaki, ang hanapin mo'y babae. Ang babae ay nilikha para sa lalaki. Kaya sarap talaga kapag mayroong bumabating good morning. Tapos may nagsabi pa, biyahe na ako pa uwi. Kuya Rosa. Ang ating panahon, yan po yung panahon natin ngayon, talagang redeeming the time because the days are evil. Pinapayagan nila yung magkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. So yan po yung tanda na talagang ang ating panahon ay pasama na ng pasama. So mga kapatid, let us give our body. Kung ang Panginoong Jesus ibinigay ang kanyang katawan, di ba sinabi ng Bible, who gave Himself for us, for the church. So ibinigay ni Kristo ang kanyang katawan, ang kanyang sarili para sa ating lahat. Eh bakit hindi natin magagawang ibigay ang buhay natin, ang katawang ito, samantalang ito naman hindi atin. So mga kapatid, huwag natin ipagkait, huwag natin ipagdamot sa Diyos. Kaya nung ako po'y wala nang maibigay sa Panginoon, sabi ko, katawan ko na lang ang aking ibibigay sa Panginoon. Kung ibibigay natin ang ating katawan, katulad ng isang awitin, ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Buong buhay ko, puso at kaluluwa. Sana ibigay natin ito ng malinis. Diba, ang pangit naman kung ibibigay natin, ihahandog natin ang katawang ito na marumi. So sana'y mamuhay tayo na may kabanalan, na may malinis na pamumuhay. Kaya sabi po ng Roma chapter 12 verse 1, Roma chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, iharap natin yung ating katawan, yung ating buhay, a living sacrifice, isang buhay na hain. So hinihingi talaga sa atin na itong katawang ito, ang buhay na ito'y ating isakripisyo sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon ayaw. Kapag sa outing kasama mo, kapag sa mga kasiyahan kasama mo, pero kapag sa hirap, ayaw sumama. Diba? So mga kapatid, present your bodies a living sacrifice. Kung ang Panginoong Jesus nagsakripisyo ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, kung ang ating Diyos inihandog, isinakripisyo ang kanyang anak, bakit hindi natin magawang isakripisyo ang ating buhay? So present your bodies a living sacrifice, holy. Kaya dapat ang isang Kristiyano ay namumuhay na mayroong kabanalan. Huwag nating tularan yung ibang tao. Yun nga, talagang nakakalungkot. Minsan, pinapayagan na ng mga Kristiyano na talagang ang kanilang buhay ay madumi. Pinapayagan ng mundong ito na lalaki sa lalaki ay nagsasama. Lalaki ay nagsusuot ng pambabae, nakabistida. Buti pa yung... Gusto ko tuloy sabihin, buti pa yung lalaki yun, nakabistida. Eh yung mga babae naman, ang suot ngayon ng mga kababaihan, iksing-iksi. Kasi tunay po, meron po nakita, nakabistida, ang haba.
below than me. Hindi siya above than me. Eh yung ibang kababaihan ang gusto laging maiksi. So mga kapatid, mga minamahal yan ng mundo. So sana talagang mamuhay tayo na may kabanalan. Kaya sabi po ng talata dito po sa ating pong binasa sa Ephesians chapter 5, verse 3. Tingnan niyo po verse 3. But fornications and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you. Huwag sana itong mababanggit sa inyo, huwag sana itong makikita sa inyo, huwag sana itong maririnig sa inyo na kayo ay namumuhay ng marumi, na kayo ay talagang nakikiapid or fornication. So huwag itong mababanggit sa atin, huwag makikita sa atin, huwag maririnig sa atin na ganito ang uri ng ating buhay, named among you as becometh saints. Tayo ay nilinis na ng Diyos. Ang tawag sa atin ay saints, banal. Yun po ang tawag sa atin, banal. Nakakaya namang tawaging banal. Tayo at anak tayo ng Diyos, pero suga pa tayo sa pagsusugal, suga pa tayo sa pagbibisyo. Nakakaya namang tawagin tayong banal, tapos yung ating katawan ay babatbatin natin ng mga tattoo. Diba? So we are saints, we are sons of God. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, maaring para sa ibang tao, yan ay passion, diba? Arts. So, Pastor, Jesus naman ang nakatattoo eh. Pastor, mukha naman ang Panginoon Jesus ang nakatattoo dito. So kahit na ang utos sa atin ay talagang huwag tatatuan ang ating katawan. Huwag kukudlitan, huwag mamarkahan ang ating katawan. So if not for sale, don't display it. So mamuhay po tayo na mayroong kabanalan, acceptable unto God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Katanggap-tanggap ba ang buhay natin sa Panginoon, sa Diyos? So mga kapatid, let us give our body. So redeeming the time. Kailan pa? Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin, ang ating katawan sa Panginoon? Ang sabi, living sacrifice. So, ibig sabihin, habang buhay ka pa, ibigay mo na. Ihandog mo na sa Panginoon. Living sacrifice. So, hindi po naghahandog ng patay. Amen po ba? Hindi naghahandog ng patay. So, yun po yung pangalawa, let us give our body. So, pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, verse 24, Ephesians chapter 5, verse 24. Pangatlo. Ang sabi po ng talata sa verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands to everything. So mga kapatid, mga minamahal, subject unto Christ. Magpasakop, magpasailalim kay Kristo. So mga kapatid, redeeming the time, let us give our bidability. So ibig sabihin po ng bidability, in other words, subjections, magpasakop, or submission, so, or obedience, sumunod. Kasi kailan pa tayo susunod? Sa langit, talagang wala na tayong choice doon. Talagang pagdating sa langit, talagang lahat ng kalooban ng Diyos, yun ang ating gagawin. Wala na. Pagsamba, pag-awit, yan na lamang ang ating gagawin sa langit. Kaya ito po yung ating training ground dito sa lupa. Na ngayon pa lamang ay ipakita natin yung ating subjection, submission, or obedience to God. Let us hear the conclusions of the whole matter, fear God, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang buong katungkulan ng tao, na tayo talagang sumunod sa mga kautusan ng Diyos. So obey God completely.
or with completeness. Yung ating pagsunod sa ating Diyos, hindi kung kailan lamang natin gusto. Ang ating pagsunod sa ating Diyos ay habang tayo ay nabubuhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay sasamba, magbabasa ng salita ng Diyos, tapusin natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hindi yung magbabasa tayo pamaya ng Bible, bukas tigil na ulit. Isang linggo tayo magbabasa ng Bible, then isang buwan naman tayong titigil. So isang taon tayong sasamba, and then isang taon din tayong titigil sa pagsamba. Diba? Or ngayon ay sumasamba tayo, and then the next Sunday wala din tayo. So obey God with completeness. Completely. Hindi yung kulang-kulang yung ating ginagawang pagsunod sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Tatanggap-tanggap kaya sa Diyos? Ano, brother? Kung tayo ay yung paputol-putol yung ating pagsunod. Di ba? Kayo po sumagot. Pero sa akin talaga, masasabi ko lamang, kung tayo po ay lulubog lilitaw, and then kung kailan lang natin gusto, talagang hindi mo magiging katanggap-tanggap. Kasi ang utos po sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So huwag talagang pabayaan ang pagsamba. Ganon din ang pag-aaral ng salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Hindi sinabi ng talata na kapag ito'y natapos mo ng basahin ay tumigil ka na. Sa ibang denomination, maaaring hindi sila mahigpit sa pagbabasa ng Bible, na talagang hindi nila tinuturong basahin ng Bible araw at gabi. Pero ito po yung utos ng Diyos. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. So, manalangin ng walang patid. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung inyo pong titingnan talagang obey God with completeness or completely. Buong buo nating sundin ang kanyang mga kautusan. If ye love me, keep my commandments. Sa ibang Kristiyano may pinipili sila. Wala tayong pipiliin sa mga utos ng Diyos. Wala. Kasi kung nyo po talagang babasahin, napakaganda naman ang utos ng Diyos. At sinasabi nga po ng talata sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Mabigat ba ang utos ng Diyos? Magaan po ba ang utos ng Diyos? Magaan po ba? Say amen. Hindi po ba mahirap ang utos ng Diyos? Amen po ba? Amen. Kaya sana nagagawa natin basahin talaga ang Bible araw at gabi. At nagagawa natin sumamba maghapon. Kasi kung sinabi natin hindi mabigat, hindi mahirap, so sumamba po tayo ng maghapon. So yun po mga kapatid, mga minamahal, obey God with completeness. Sabi nga ni Brother Luis, have obedience, still disobedience. Tingnan niyo po ang buhay po ni Pedro. Kaya ito po yung sinasabi na have obedience, still disobedience. Yung kalahating pagsunod, ito po ay kasalanan din. Tingnan po natin sa Luke chapter 5, verse 4 to 5 and 8. Luke chapter 5, verse 4, 5, and 8. Ito po yung isang example ng have obedience. Na talagang dito'y masasabi natin si Pedro ay nagkulang ng pananampalataya.
Nandiyan na ba kayo sa amen? Verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, so pagkatapos na magturo mangaral ng ating Panginoong Jesus, ay sinabi niya kay Simon Peter o kay Pedro, launch out into the deep, pumayo ka, pumaroon ka sa malalim na lugar, and let down your nets, ihulog mo ang iyong mga lambat. Ang utos ng Panginoong Jesus ay ihulog ang iyong mga lambat. So yung maraming lambat, lahat ng lambat mo, ihulog mo. Yan ang utos ng Panginoong Jesus. And Simon answering said unto him, to Jesus, sumagot si Pedro at sinabi sa Panginoong Jesus, Master, Panginoon, kami po ay nangisda magdamag. We have toiled all the night, buong gabi kaming nangisda. And then sabi dito, and have taken nothing, wala kaming nahuli. Ako ay dalubhasa sa pangingisda at tinitingnan ko ang buwan sa langit. Kung walang buwan, ibig sabihin marami akong mahuhuli. Pero kapag maliwanag, ibig sabihin wala kaming mahuhuli. Diba? Pero walang buwan, wala kaming nahuli. So ito po yung sinasabi dito ni Pedro. And then sabi po dito, nevertheless, at thy word, ganun pa man, dahil sa sinabi mo, I will let down the net. Ihuhulog ko ang aking lambat. So isang lambat lamang. Hindi sinabi ni Pedro na ihuhulog ko ang aking mga lambat. So ito po yung half obedience. Ang kalahating pagsunod, still disobedience. Kaya ang sabi nga po dito sa verse 8, tingnan niyo po yung Bible sa verse 8. When Simon Peter saw it, at nang ito ay makita ni Pedro, he fell down at Jesus' knees. Siya ay nagpatira pa o lumuhod sa Panginoong Jesus, saying, sinasabi, depart from me, lumayo ka sa akin, for I am a sinful man, O Lord. Sumunod na siya. Pero ano sabi niya? Ako'y isang makasalanan. Kasi nga po ang ginawa ni Pedro ay half obedience. Half. Ang utos sa kanya ay mga lambat. Pero kanyang inihulog ay isa lang. Kaya talaga sinabi dito, nandoon ang pag-amin ni Peter, depart from me, for I am a sinful man. So mga kapatid, mga minamahal, obey God completely. Talagang sundin po natin. Kasi, meron bang mawawala sa atin kung tayo susunod ng lubusan sa Diyos? Meron ba? Wala naman eh. At kung hindi man tayo sumunod sa Diyos, ang Diyos ay Diyos pa rin. Walang mawawala sa Diyos. So tayo ay inuutusan ng Diyos sumunod sa Kanya upang tayo ay Kanyang i-bless. Para din sa atin ito, yung ating ginagawang pagsunod sa Kanya. Tayo ang i-bless. Amen po ba? So kung nais natin i-bless ang buhay natin, kung nais lagi natin tayo answered prayer, o sino sa inyo ang gusto laging answered prayer, taas ang kamay? Lahat tayo. Diba? So ano dapat natin gawin? Sumunod. Ang sabi ng Bible sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kung pinakundanganan ko yung kasamaan sa aking puso, o sabihin na natin kung pinakundanganan ko yung aking katigasan ng aking ulo, yung aking hindi pagsunod, hindi ako didigin ng Panginoon. Parang sa mga anak, o diba Brother Andrew, hindi ko alam kung matigas yung ulo ng anak mo, ano. Pero sa atin, kapag ang ating mga anak ay hindi sumusunod, diba, hindi natin dinidinig, hindi natin pinapakinggan, hindi natin ibinibigay yung ating, yung kanilang gusto. Tama ba, Sister Che? Pero mababait naman ang mga anak mo, ano? Kaya nga naman, may pasalubog sila nung umuwi ka. Diba? Ay lalo na pag umuwi ang kanilang papa. Diba? So, diba, Brother Andrew, Sister Maylin, tama? So, diba naranasan natin yun sa ating magulang, kapag matigas yung ating ulo,
hindi tayo pinapansin ng ating magulang. Amen po ba? Kaya ganun din po tayo sa Diyos. Kung tayo po'y matigas sa Diyos, lumalaban tayo sa Diyos, hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi rin niya dinirinig ang ating prayer, hindi rin niya ibibigay yung ating gusto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagsunod sa Diyos, hindi tayo lugi, hindi tayo talo. Kaya talagang obey God and God will do the rest. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things. Kaya ang Diyos na ang bahala sa lahat ng mga kailangan mo. Unahin mo siya, sundin mo siya, at siya na ang bahala sa lahat mong kailangan. All these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Kaya ako po'y nalulungkot doon sa mga Kristiyano na hindi marunong sumunod sa Diyos. Hindi mawawalan ng Diyos, ang Kristiyano ang nawalan. Amen po ba? So yun po, obey God completely. And then verse 16 or verse 2. Tingnan muna natin ang verse 2 ng Ephesians chapter 5 verse 2. And walk in love as Christ also had loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So, obey God with charity. Kung tayo po ay susunod sa Diyos, sana ay hindi pakitang tao. Sana ay hindi nga po sa mga ganting pala. Sana ay hindi para sumikat. Susunod tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Obey God with charity. Mahal mo ba ang Diyos? Amen. So sana kung mahal po natin ang Diyos, bumalik po tayo pamayang hapon. Pamayang hapon ay Lord's Supper. Amen po ba? Kung mahal natin ang Panginoon. If you love me, keep my commandments. So ang Diyos, minahal tayo. Diba? Mahal tayo ng Diyos. Meron pong ebidensya yung pagmamahal ng Diyos sa atin. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit tayo makasalanan, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Hindi sa anumang bagay. Di ba? Kasi ang Diyos, kahit hindi tayo magbigay, wala talagang mawawala sa Kanya. So, ibinigay ng Diyos ni Kristo ang kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Yun lang yun. Hindi dahil magaling kang kumanta. Hindi dahil tayo talented. Hindi dahil may pera tayo. No. Walang mawawala sa Diyos. So, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Yun lang yun. Nothing more and nothing less. Nais niya lamang na tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo susunod sa Diyos, sana'y sumunod tayo sa Kanya ng mayroong pag-ibig. Parang sa mag-asawa. Diba? Kaya yan nagsusunuran dahil mahal ang isa't isa. Kaya sa mga anak, ganun din. Kung kayo susunod sa inyong magulang, hindi dahil mahal kayo. Diba? Kundi susunod kayo sa inyong magulang dahil mahal mo sila. At tunay na anak na nagmamahal sa magulang kapag inutusan, hindi nagagalit, hindi nagrereklamo, hindi nagdadabog, hindi umaangal. Diba? Minsan magulang pa uutusan. Diba? Kaya mga anak, sana talagang nakangiti kayo. Bili ka nga doon ng toyo. Uy, salamat, mayroon na naman akong sukli. Kaya pala. Diba? Man, nakaya mo naman yung ibigay mo. So mga kapatid, mga minamahal, obey God with charity. And then, next, verse 16. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 16. Redeeming the time because the days are evil. The days are evil. So obey God with confidence. Maaring talagang masama na ang ating panahon.
mapanganib na ang ating panahon. Ganun pa man, sana'y sumunod pa rin tayo sa Diyos ng mayroong buong pusong pagtitiwala, buong pusong nananampalataya. Amen po ba? So sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, "But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." So sumunod po tayo ng buong pusong nananampalataya sa Diyos. Buong pusong nagtitiwala sa Diyos. Maaring maraming Kristiyano ngayon talagang tinatamad na. Diba? Marami na ba Kristiyano ngayon ang tumatalikod na, tinatamad? Maraming Kristiyano ngayon ang nawawalan ng gana sa paglilingkod. Maaring talagang ang panahon natin mapanganib na. Pero sumunod pa rin tayo sa Diyos ng buong puso. "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path." So magtiwala po tayo sa Diyos ng buong puso, sapagkat ang pangako ng Diyos ay tunay at totoo. Talagang ito po ay hindi maaaring hindi tutuparin ng Diyos. So obey God with confidence. Maraming Kristiyano ngayon sumusunod pero walang pananampalataya. Para bang nadadala lang ng agos. Diba? Sino kaya sa inyo nadadala lang ng agos? Ay, sisimba ko kasi nandoon ang aking mahal. Diba? Ay, sisimba ko kasi meron akong bahagong damit eh. Para bang routine, nadadala ng agos. So mga kapatid, mga minamahal, obey God with confidence. Kaya, Luke 17 verse 5, tinan niyo po yung Bible sa Luke 17 verse 5, "And the apostle said unto the Lord, increase our faith." Kaya mga kapatid, sa amin talagang pupuso tayo nananampalataya sa Diyos. So, redeeming the time because the days are evil, it means give our best, give our body, give our ability. Redeeming the time because the days are evil. Verse 3, Ephesians chapter 5, verse 3, "But fornications and all uncleanness or covetousness, let it not be as one's name among you as becometh saints." So, the days are evil. Maraming mga tao ngayon unholy. Talagang hindi na po sila namumuhay na may kabanalan. Kaya paalala sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, So, noong isang araw may kausap ako. Ano ba yung PDA? Talagang, hindi ko alam yung mga ganong acronym PDA. Ang alam ko lamang dati, PDI, Pre-Delivery Inspection. PDA pala ay Public Display of Affection. So, kung kayo po yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, huwag kayong maghahalikan dyan sa daan. Diba? And then, ipopost pa sa Facebook, ipopost pa sa social media. At kung kayo po yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, kung talagang nais magsama, ay magpakasal. So yun po mga kapatid, mga minamahal, marami ngayon unholy. Unholy, talagang hindi sila namumuhay na may kabanalan. Verse 22. Tingnan niyo po yung pong Bible sa verse 22 ng Ephesians chapter 5 verse 22. "Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord." Minsan, girlfriend pa lamang, di ba? Ay talagang masyado nang sumusunod sa kanyang boyfriend. So, ang sinasabi po ng talata ay yung asawa. Ibig sabihin, kasal. Kaya kung kayo po ay mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lamang, huwag kayong makikitulog sa bahay ng inyong boyfriend o sa bahay ng inyong girlfriend. Amen po ba? Ang takbo ng sanglibutan kahit mag-boyfriend pa lamang ay talagang nagpipisan. So yun po ang sabi po ng Bible. So ngayon talaga
unholy na. Kaya talagang mapanganib ang ating panahon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time. Verse 4 and 20. Ephesians chapter 5 verse 4. Neither filthiness nor foolish talking. So talagang kung magsalita kayo ng mga tao ay basta na ng mga malalaswang salita, nor jesting, which are not convenience, but rather giving of thanks. So maraming mga tao ngayon talagang ang ating panahon ngayon pasama na sapagkat ang mga tao ngayon unthankful. Hindi na marunong magpasalamat. Ang sabi ng 20, giving thanks always. Ito po ang sabi po ng Bible, giving thanks always for all things unto God. Pero maraming tao ngayon, kapag may blessings lang, nagpapasalamat. Samantalang bawat araw meron tayong blessings. Great is thy faithfulness, thy mercy. Sabi, tingnan po natin ang ating Bible sa Lamentations. Tama ba? Lamentations chapter 3. Kaya ang dami natin dapat ipagpasalamat. Verse 22 and 23. Eh mga tao ngayon hindi marunong magpasalamat. Kaya yung isang Bible study namin kahapon ni Brother Rocky, sabi namin sa isang anak, kapag binigyan ka ng mama mo ng piso, magpasalamat ka. Eh ngayon, kapag binigyan mo ang bata o kahit estudyante, bigyan mo ng piso, nakasimangot. Di ba? So kahit piso yan, magpasalamat. Kasi sabi dito, giving thanks always for all things. Di ba? So ibig sabihin, kahit piso natanggap mo, salamat. Verse 22, sabi po dito, it is of the Lord mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Kaya mga kapatid, ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. So yan ang panahon natin ngayon, the days are evil, sapagkat hindi na nga marunong magpasalamat. Ipinagplansya mo na, galit pa. Ipinagluto mo na, ayaw pang sumunod sa magulang. Di ba? So mga anak, sana kayo po ay talagang nagpapasalamat lagi sa inyong magulang. Kasi mahirap walang magulang. Mahirap. And then, verse 1, 5, and 18. Redeeming the time because the days are evil, sapagkat ang mga tao ngayon, sabi nga po dito, be therefore followers of God as dear children. May sumusunod pa ba? Marami sa mga tao ngayon, hindi na sumusunod sa Diyos. Verse 5, ang sabi po ng Bible, for this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance in the kingdom of God, of Christ and of God. Verse 18, and be not drunk with wine, wherein it says, but be filled with the Spirit. So mapanganib ang ating panahon, sapagkat marami ngayon ungodly. The days are evil. Ungodly persons are rampant. Dumarami ang mga taong hindi takot sa Diyos. Kaya sana ipag-pray nyo po na magkaroon tayo ng godly leader. Na sana magkaroon tayo, ay kung lamang kung aabulin po rin talaga natin, na talagang matapos yung termino ni Marcos, o baka naman pamaya ay mag-rapture na. Diba? Pero ipag-pray nyo pa rin na magkaroon tayo ng godly leader. Sa trabaho, sana mayroon kayong godly leader, godly owner. Yung talaga may-ari ng isang company ay isang makadiyos, may takot sa Diyos. Sa school, ipag-pray nyo na mayroon kayong godly teacher, godly professor, sapagkat mahirap kapag ang isang nanunungkulan ay hindi talaga makadiyos. Mahirap kapag ang nanunungkulan ay walang takot sa Diyos. Nagagawang magnakaw, di ba?
nagagawang dayain ang kapwa. Yan ang trabaho ng mga taong hindi makadiyos. Kaya sana ipag-pray nyo po na yung mga nagtuturo din sa school ay makadiyos, kasi merong school, meron akong nabalitaan isang school, puro lalaking teacher. Bakit kaya? Puro lalaki, wala tinatanggap na babae. Kasi ang principal, alam niyo na, malambot ang principal. Yun po talaga, tunay po yun. Ay kung gano'n ang leader, kung gano'n ang principal, ano ang matututunan ng mga estudyante? Ano ang ituturo sa mga estudyante? Kaya bago ninyo papasukin ang inyong anak, ay tingnan nyo muna din ang mga nagtuturo doon sa school. At kung talagang hindi maiwasan, sana sa tahanan ay meron kayong devotion or Bible study. Upang sa ganon, hindi maimpluwensyahan ang inyong mga anak. Redeeming the time because the days are evil. So yung sinasabi ko po sa Lemery po yun. Meron po doon school, ang mga teacher talaga puro lalaki. Sapagkat ang principal ay bakla. So mga kapatid, mga minamahal, don't refuse to give your best. Huwag nating ipagkait, huwag nating ipagdamot na ibigay natin ang ating the best sa Panginoon. Don't refuse to give your body. Ang Panginoon ay hindi nagdamot sa atin. Hindi niya tayo pinagdamutan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, ang kanyang buhay sa atin. Kaya don't refuse to give your best, to give your body, to give your credibility. So it is, let us give it for God's glory. Ibigay natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do all for the glory of God. And then, 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Dito na po tayo magtapos. 1 Corinthians 13, verse 3. Tapos na po tayo, 1 Corinthians chapter 13, verse 3. So, kung ito po yung ating ibibigay sa Panginoon, sabi po, and though I bestow all my goods, kahit ibigay ko lahat kong ari-arian to feed the poor upang pakainin ang mahihirap, and though I give my body to be burned, sabi po ni Pablo, kahit ibigay ko ang aking katawan, ang buhay ko na sunugin, and have not charity, it profited me nothing. Kaya mga kapatid, kung gagawin natin ang isang bagay, do it with charity. So to God be the glory, tayo po lahat ay tumay. Redeeming the time. Tayo po lahat ay umuko, punti, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyong pong banal na salita na nahayag. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy po kayong mangusap sa amin. Kung kami po ay dumarating sa oras na gumagawa ng kasalanan, paluin mo po kami. Kung kami po ay dumarating sa oras na talagang gumagawa ng kasalanan, sawayin mo po kami. Nawa ang iyo po banal na salita ay patuloy na tumimo sa puso't isipan naming lahat. Tulungan mo po kami na ito po yung aming pong mayaklay sa aming pong buhay. Salamat po Ama sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Dalangin ko po, dinggin mo po kanila pong panalangin. Patuloy mo pong igawan sa kanila ang inyong pong divine protection. Igawan sa kanila, ipagkaloob sa kanila ang kalakasan espiritual at kalakasan pisikal. Pagpalain ang kanilang mga trabaho, pagpalain ang kanilang mga pag-aaral, at dalangin ko po kung ang kanilang prayer ay maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin po namin na maligtas po ang kanilang mga mahal sa buhay. Na bago bumalik ang aming Panginoon Jesus, nawa ang aming mga mahal sa buhay, maligtas din po sila, makasama namin sa paglilingkod, at sila din po ay mabautismuhan.
Salamat po aming Diyos sa iyong banal na salita. Tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan. Matala sa alinmang tabak na magkabila ay talim. Kung ang sino man ay nasaktan sa iyong mga banal na salita, nawa ito po'y matanggap po nila sa kanilang puso na may kagalakan. At nawa magkaroon po ng tunay na pagbabago sa buhay naming lahat. Nakakahiya naman kung kami po ay haharap sa aming Panginoong Hesus na hanggang ngayon ay namumuhay pa sa kasalanan. Salamat po Ama sa mga biyaya. Salamat hindi ka nagkulang sa amin. Kaya sana gantihan po namin ito ng pagkakaroon ng isang maayos, malinis na pamumuhay. At patuloy ka naming paglingkuran hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaya,